Magandang araw po ng linggo mga kamisyon. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon at nasa buwan pa rin po ng Agosto, ika-27 araw, 2023. Ang unang pagbasa po natin ay mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helias. Siya ang pagsusuutin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipipinid niya. Itatayo ko siyang parang haligin ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya ay magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kaniyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat, sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang pong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita, niyayaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ang ikalawang pagbasa po ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kaniyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita naman po natin mga kamisyon ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 16, talata 13 hanggang 20. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kaniya ni Jesus, mapalad ka.
Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang araw po ng linggo mga kabisyon. Atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo na ating narinig. Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Ito po ang sagot ni Pedro noong tanungin ni Jesus ang mga alagad. Nakikilala ni Pedro si Jesus sapagkat nagkaroon sila ng malalim na ugnayan dito. Ang ugnayang ito ay ang pagkakaibigan ni Pedro at ni Jesus. Naging malapit si Pedro kay Jesus sapagkat hinirang at pinili ni Jesus si Pedro sa kabila ng kaniyang mga kahinaan. Ang pagkakakilala ni Pedro kay Jesus ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga alagad kay Jesus. Ito ay tumitibay dahil sa bukas palad na pagtanggap ni Jesus sa mga abang lingkod niya sa kabila ng maraming kahinaan bilang tao. Inihayag ni Jesus sa mga alagad niya ang kanyang pagmamahal at pagtawag upang makibahagi sa misyon ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ito rin po ang konkretong paanyaya sa atin ngayon na makilala natin si Jesus, hindi lamang buhat sa kaalaman mula sa aklat o turo ng simbahan. Ang paanyaya po sa atin ay makilala si Jesus bilang isang personal na kaibigan at Mesiyas na tunay na nabubuhay o tunay na nabuhay at nag-alay ng sarili para sa tao. Nais po ni Jesus na makilala natin siya ng personal at hindi lamang bilang isang konsepto ng isip. Magagawa lamang po natin na lubusang makilala siya kung may malalim na relasyon tayo kay Jesus. Ito po ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagdarasal at pakikinig sa Kanya sa katahimikan. Kaya mga kamisyon, huwag magsasawang magdasal at makipag-usap sa Diyos. Kung gusto natin na lumalim at tayo'y mapalapit sa Diyos, lagi tayong makikipagtagpo sa Kanya o palaging magdadasal. Okay mga kamisyon, thank you po at God bless po sa ating lahat. Nawa ay patuloy tayo na manampalataya at maniwala kay Jesus.